Magandang araw Pilipinas at welcome sa documentary program ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang The Working President. Ako pong inyong makakasama, Jolina Magdangal. Hitik na hitik sa impormasyon ang episode natin sa araw na ito dahil para sa ating unang feature, mapapanood natin ang matagumpay na pagbisita ni Pangulong Arroyo sa bansang Japan. Halina tungayan natin ang mga kasunduang Japan at Pilipinas at ang buting dulot nito para sa bansa sa special report na ito. Pagtataguyod sa mabuting samahan ng Pilipinas at Japan ang naging sentro ng nakaraang pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa bansang Hapon. Isa sa mahalagang resulta nito ang paghikayat ng Pangulo sa Japanese businessmen na mamuhunan sa bansa sa kabila ng pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Anya, ang Japan ang isa sa mahalagang trading partners ng Pilipinas sa buong mundo. Sa kanyang pakipagpulong sa Executive Councilors ng Japan Chamber of Commerce and Industry noong June 18, inilahad ni Pangulong Arroyo ang kahalagahan ng pinagtibay na Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Ayon sa kanya, dahil sa JPEPA, ang bilateral relations ng Pilipinas at Japan ay nasa pinakamataas na antas. Now, we have a new chapter again with the entry into force of JPEPA. Now we open a new era of economic relations. In this new era, we are determined to further expand and strengthen our bilateral relations. The JPEPA is about bringing advantages to both nations while minimizing disadvantages. Any trade agreement requires adjustment for both parties, but the net result of this agreement will benefit both of our economies. The agreement will bring about liberalization of trade and services between our two countries. It will bring about facilitation and greater liberalization of investment. It will bring about enhanced technical cooperation and capacity building. It will promote an increased flow of resources and help create a bigger market that will provide greater opportunities and larger economies of scale for Philippine and Japanese businesses. Sa kanyang talumpati sa International Friendship Exchange Council of Japan Forum, sinabi ni Pangulong Arroyo na malaki ang papel ng Japan sa pagpapabuti ng kondisyon ng ekonomiya ng mundo. Japan's commitment to global and regional development has also been instrumental in tripling the capital of the Asian Development Bank and in increasing to $120 billion the level of funds for the Chiang Mai Initiative Multilateralization, which is an ASEAN solution to an ASEAN challenge. Nananatili namang taga-suporta ng Japan ang Pilipinas sa isyu ng nuclear weapons experimentations ng North Korea. In this regard, we support the decisions of the United Nations Security Council. And while we all want North Korea to become a responsible member of the world of nations, the six-party talks is the appropriate forum to make this happen. The Philippines is committed to work for a world free of nuclear weapons. In this regard, we continue to work as a member of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency to ensure an efficient and effective agency for the promotion of the peaceful uses of nuclear energy and for the prevention of nuclear weapons proliferation. Bukod sa investments, nakalikom din ng loan sa nagkakahalaga ng 46 billion yen ang Pilipinas mula sa Japan na gagamitin sa infrastructure at agricultural programs ng pamahalaan. Ito ang naging resulta ng pakipagpulong ni Pangulong Arroyo kay Japanese Prime Minister Taro Aso noong June 18. Nilagdaan din ang 3 official development assistance ng Japan para sa Pilipinas.
Mainit na sinalubong ng mahigit 500 Pilipino sa Hotel Mariners Court si Pangulong Arroyo. Isa sa magagandang balitang inanunsyo ng Pangulo ang pagkakapasa ng batas kung saan pinalawig ng Japan ang programa nito na nangangalaga sa mga barko nito sa mga pamimirata. Isang Pilipinas sa makikinabang dito kung saan maiiwasan ang kidnapping sa Somalia at mapapangalagaan rin ang may 38,000 Filipino seafarers sa Japan. Palagay ko yun ang isa sa magandang balita na maiuwi natin sa iba't ibang mga seafarers na nandun sa Pilipinas na natatakot sa kanilang kapalaran. At yun ay, at kwento nga ng mga Hapon na mula pa nung Marso nagsimula na sila. Ngunit nung Marso, ang ipinagtatanggol lang nila, ang binabantayan lang nila yung mga barkong Hapon. Ngunit pinahayag nila kay Secretary Romulo, ang ating DFA Secretary, na siyang kailangan parati nagne-negotiate kapag meron nakikidnap na Filipino seafarer. Mula nung yung Hapon ay nagsimula, nabantayan yung mga barko nila sa Gulf of Aden, wala nang kidnapping na nangyari. Lalo na ngayon na lahat ng barko kahit anong bandila ay pwede ipagtanggol, proteksyonan ng mga seacraft at aircraft ng Japanese Defense Force. Sa 4 na araw na pagbisita ni Pangulong Arroyo sa Japan, nakipagpulong siya sa iba't ibang businessmen sa naturang bansa upang magbukas ng panibagong usapan sa pamumuhunan. Pinangunahan din niya ang conferment of the Order of Sikatuna with the rank of Datu Award kay J. Kenji Kosaka, ang Secretary General ng Japan-Philippines Parliamentarians Friendship League. At bago siya umalis ng Japan, binisita niya ang mga Pilipinong nag-aaral sa AOTS Language Facility for Filipino Nurses and Caregivers. Ito ang ika-7 beses na bumisita si Pangulong Arroyo sa Japan, mula nang siya ay manungkulan noong 2001. Sa kanya mga pagbisita dito, mga panibagong programang mangangalaga sa mga Pilipino ang laging bitbit ng Pangulo.